Yes, I remember in 2024 when Paulo was interviewed that he would get married at the age of 37 or 2 years from now. Ayan, from 2024. I thought he was referring to a big wedding, not just in a civil wedding. The latter was already done in 2024. So, 2 years from 2024. So, eto na yun, 2026. Hoy, teka lang. Ano ba, nagtutugma-tugma. Sabi ni Paolo, ready na siya sa 2026 next year. Tapos eto may paganyan, 2 years from 2024. OMG. 'Di ba? So nakaka-lurky. Eto na ba talaga 'yon? Eto pa naman, may tungkol pa naman dito ang ating topic ngayong araw na to. So, grabe. Paano naman ako makaka-get over niyan? Grabe, ang daming mga signs, ang daming nakikita nating talaga senyales na this year is Kim Po's wedding year. OMG! Hindi ako hindi ako maka-move on. Grabehan naman, attach talaga. Huy, baka may mag-comment na naman dyan, diretsuhin yung sinasabi natin, may pa-attach pa. Ayun na naman tayo. Maarte nga ni. Anong gagawin nila? Napaka-vocal ko naman sa inyo, nagmamaganda at maarte nga ni. Anyway, ayan na nga. So, ang daming mga senyales. So, sobra excited ako. Ano man ang magiging pasabog ni Paulo this 2026. Abangan natin yan. Tapos, katapusan pa pala ng 2026. Hoy, Paulo, talaga naman, binibitin mo kami. Sana malapit na talaga, no? Anyway, dumako naman tayo sa comment ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, good AM Gandara, with all those gestures that they have been together and the regrets na we will support them still. And now here comes si Naomi Eksena, si Janine kay Paulo. Gandara, what a nerve. Nakababae mong tao, andyan BF mo. Then ikaw yung babae ang magpa-first move na mag-fave sa lalaki. No one time ay maging kayo. What does it mean? Hindi kami ililiterate na seniors na sabi na isang bashers ng Kim Pao na kami ay ililiterate. Very obvious. Psychology-wise, may ibig sabihin yon. Pag-wave ni Janine kay Pao, nagpaparamdam na still she had a love to him in spite of the facts that there is Jericho, her BF. What a nerve. Kaya very aptly yung description na ibinibigay ni Paulo. Ayaw ni Paulo na babaeng MMM. Bahala na kayo magbigay ng meaning ng acronym na yan, Gandara. Kaya to all fans of Janine, this is only a clear manifestations that whatever is the root, then it will come out through the branches. Same feathers flock together. Thank you, Gandara, for reading all my comments to Kim Pao with regard to the basher who say that we are illiterate. Excuse me, not for bragging, pagmamayabang. Kami ay mga professional retirees from the government system. Kaya hinto na kayo mga bashers. Kayo ang mga idol nyo, not educated but not learned. Naintindihan nyo to, ha? Mga bashers, kasi hirap intindihin yung mindset nyo. So, ayan. So, tayo pa yung illiterate. Well, siguro may ilang toxic fans, pero wag nilang nilalahat. 'Di ba? Na totally illiterate po ang mga Kim Pao fans. Marami po ang mga mayayaman at mga may pinag-aralan. Kung comprehension lang din naman ang pag-uusapan, hindi naman kulang ang mga Kim Pao fans reading comprehensions and all. Hay naku, ayoko lang patuloy yung mga ganyang comments. Medyo nakakasakit lang po talaga sila ng ulo.
Lalo na kung alam naman po natin sa ating pong mga sarili na hindi totoo ang kanilang mga sinasabi. Baka po sila yung illiterate, di ba? Samantala, dumako naman po tayo sa kaganapan sa Showtime na kung saan, tulad ng sinabi ko sa inyo, grabe yung pagtuon at pagdiin talaga nila kay Kim Chiu. Nung habang binabasa muli yung script na sinabi ni Kuya Vong. Ayon kasi sa script, palapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. And sabay-sabay sila, di ba? Si Kuya Chong talagang inulit po at humarap talaga kay Kim na parang pinagdidiinan na palapit ka na sa taong makakasama mo habang buhay. And ang mga ngiti ni Chinita Princess hindi po wala yan na syempre sa mata ng mga fans. Sabi nga dito, yung ngiti niya kanina. Ayan, napansin nila ang mga ngiti ni Kimi. Kakaiba talaga ang mga ngiti ni Kim Chiu. This is the happiest I've seen, Kimi. This is the happiest her Showtime family has been for her. May God grant Kimi the desires of her heart. May God bring fulfillment to the most sincere longings in Kimi's life. Amen. Grabe. Totoo yung ngiti talaga ni Chinita Princess at saka yung kanya pang pag-cross kanina. Grabe. Talagang alam mong totoong pinagdadasal niya na sana tama na ang desisyon niya sa buhay. Na talagang ito na yung makakasama niya sa habang buhay na malapit na talaga. And speaking of malapit na, may proposal na ba talagang naganap? Para mapa-cross sign nga si Chinita Princess at ipagdasal niya na para bang humihingi siya ng guide na sana tama ang desisyon niya sa buhay na yun na talaga ang makakasama niya sa habang buhay. Ayan yung mga mga interpretasyon ng maraming mga fans kay Chinita Princess kanina. And eto pa, sa mga ngiti ni Kim Chiu na hindi po nagsisinungaling, hindi may tatago ang katotohanan na iba talaga ang saya ni Kim Chiu, ni Chinita Princess, lalo na po kanina. Ayun nga po sa mga fans, sabay talagang eto na talaga yon. This is Sit Pansit, ang pinaka-iniintay ng lahat na pinakamasayang araw na sa buhay ni Kim Chiu. So ayan, masaya sila na tila daw ba masasaksihan nila ang matagal na nilang pinapangarap para kay Chinita Princess. Talagang ramdam na ramdam ngayon ang saya ni Kim Chiu at hindi na talaga ito maitatago. Kapag ang isang tao ay tunay na masaya, hindi lang sa ngiti lumalabas, kundi sa mga mata, kilos at aura niya. At iyon mismo ang napapansin ng marami kay Kim. Una sa lahat, yung mga mata niya. May kakaibang ningning. Iba ang klaseng liwanag kapag ang saya ay hindi pilit. Hindi ito yung pang-kamera lang o pang-showbiz na ngiti, kundi yung tipong kahit tahimik lang siya, may warmth at contentment na bumabalot sa kanya. Maraming fans ang nagsasabi na parang mas relaxed siya ngayon, mas at ease, at mas buo bilang tao. Pangalawa, yung galaw at body language niya. Kapag masaya ang isang tao, nagiging mas magaan ang kilos, mas natural ang tawa, mas malambot ang galaw, at mas kampante ang postura. Kay Kim, makikita mo na hindi na siya guarded. Parang wala na siyang kailangang patunayan, hinahayaan na lang niyang maging totoo ang nararamdaman niya. At iyon yung dahilan kung bakit mas lalo siyang nagiging kaakit-akit sa paningin ng publiko. Dagdag pa rito, yung energy niya sa harap ng tao at kamera. Positibo, fresh at hindi pilit. Hindi mo mararamdaman ang bigat o pagod na dati minsan ay napapansin ng fans. Sa halip, may glow na nagsasabing nasa magandang yugto siya ng buhay niya, emosyonal man, personal o profesional. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit maraming haka-haka at kilig ang lumalabas. Kapag ang saya ay totoo, kusang napapansin. Hindi man magsalita si Kim, ang mismong kilos niya na ang nagsasalita para sa kanya. Sa huli, nakakatuwa itong makita, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Deserve ni Kim Chiu ang ganitong klaseng saya.
tahimik man o maingay, basta totoo. At kung ano man ang pinanggagalanan ng ngiting iyon, malinaw na malinaw. Nasa masaya siyang estado ngayon at iyon ang pinakamahalaga. Sa balitang ito, masasabi ko na napakaganda at positibo ng ipinapakita ni Kim Chiu ngayon. Hindi ito yung tipong haka-haka lang o pilit na interpretasyon ng fans. Dahil kapag ang isang tao ay tunay na masaya, kusang lumalabas iyon sa mata, galaw at kilos, at iyan mismo ang napapansin ng marami kay Kim. Ibig sabihin lang nito na nasa maayos at masayang yugto siya ng buhay niya. Maaring bunga ito ng inner peace, fulfillment o pagiging kontento sa kung nasan siya na yon, personal man o profesional. Bilang isang artista na dumaan sa maraming pagsubok, nakakatuwang makita na umabot siya sa puntong hindi na niya kailangang itago ang saya niya. Mahalaga ring tandaan na ganitong klasing saya ay hindi nabibili o naiarte. Kapag genuine, ramdam ng tao at ng mga nanonood. Kaya natural lang na maging usap-usap ito at maging source ng kilig at inspirasyon sa fans. Sa kabuuan, ang balitang ito ay good news, hindi kontrobersyal, hindi negatibo, kundi isang paalala na minsan sapat nang makita ang isang taong masaya para gumaan din ang pakiramdam ng iba. At kung ganito ang estado ni Kim Chiu ngayon, karapat-dapat lang na ipagdiwang ito ng mga nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ang balitang Kim Chiu, hindi na maitatago pa ang saya, kita sa mata at mga galaw niya, ay hindi lang simpleng obserbasyon ng fans. Isa itong malalim na indikasyon ng pinagdaraanan niyang yugto sa buhay ngayon. Kapag ang saya ay umaabot na sa ganitong antas, yung hindi na kailangang ipahayag sa salita, ibig sabihin nito ay totoo, buo, at tahimik na ligaya ang nararamdaman ng isang tao. Sa mata pa lang ni Kim, ramdam mo na agad ang kaibahan. Hindi ito yung kilig na panandalian o saya dahil may proyekto lang, may kalmadong ningning, yung tipong galing sa pagiging kontento at panatag. Maraming fans ang matagal nang sumusubaybay sa kanya, kaya alam nila kung kailan genuine ang emosyon at kung kailan hindi. At ngayon, malinaw na malinaw. Ibang-iba ang glow niya. Sa mga galaw niya naman, makikita ang pagiging relaxed at confident. Hindi na siya stiff o parang laging may iniisip. Ang tawa niya ay mas malaya, ang kilos niya ay mas natural, at ang presensya niya ay mas magaan. Ibig sabihin nito, wala na siyang masyadong dinadala sa loob, o kung meron man, marunong na siyang yakapin ang sarili niya at ang sitwasyon niya. Mas lalo nagiging makabuluhan ang balitang ito dahil alam ng publiko na hindi naging madali ang pinagdaanan ni Kim sa career man o personal na buhay. Kaya kapag nakita mo siyang ganito kasaya, parang reward na rin ito sa lahat ng sakit, pagod at luha na dinaanan niya noon. Para sa fans, hindi lang ito kilig, pride at relief din na makita ang idolo nilang nasa mas maayos na kalagayan. At oo, natural lang na maugnay ito sa mga haka-haka at intriga. Pero sa mas malawak na perspektibo, hindi naman talaga kailangang tukuyin kung saan eksaktong nanggagaling ang saya nila. Ang mahalaga ay masaya siya, buo siya, at totoo siya sa sarili niya. Minsan, mas maganda pa nga yung ganitong klasing saya, yung hindi kailangang ipagsigawan. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol kay Kim Chiu bilang artista, kundi bilang isang taong natutong piliin ang sarili at ang kaligayahan niya. At kapag ganito ang nakikita ng publiko, natural lang na mahawa, humanga at sumuporta. Dahil ang tunay na saya, kapag nakita mo, ramdam mo rin. May ilang mahalagang bagay pa na pwedeng idagdag sa balitang ito, mga detalye na mas lalong nagpapalalim kung bakit kapansin-pansin ang saya ni Kim Chiu ngayon. Yellow. Una, ang klase ng saya na nakikita kay Kim ay hindi impulsive kundi matured. Iba ito ng kilig ng bagong simula lang. Mas mukhang bunga ito ng matagal na proseso ng paghihinom, pag-unawa sa sarili at pagtanggap. Kapag ang isang tao ay dumaan na sa maraming pagsubok at saka mo siya nakitang ganito kagaan,
Ibig sabihin, nasa yugto na siya ng emotional stability at bihira itong makita sa mga taong laging nasa ilalim ng presyon ng showbiz. Pangalawa, mapapansin na mas tahimik pero mas malinaw ang mensahe ng kilos niya. Hindi siya maingay sa social media, hindi rin palaging nagpapahayag sa salita, pero ang aura niya ang nagsasalita. Ipinapakita nito na natutunan na niyang protektahan ang personal na kaligayahan niya, hindi na kailangan ng validation ng lahat. Para sa isang public figure, malaking hakbang ito. Dagdag pa rito, may epekto rin ito sa career image niya. Kapag masaya at panatag ang isang artista, mas nagiging consistent at inspired ang trabaho. Maraming fans ang nakakapansin na mas glowing siya sa appearances, mas may lalim ang emosyon sa performances, at mas natural ang pakikitungo niya sa mga tao. Ibig sabihin, ang personal na saya niya ay nagja-translate sa kalidad ng trabaho. Dagdag pa rito, ang balitang ito ay nagbibigay inspirasyon sa fans, lalo na sa mga taong dumaraan din sa tahimik na laban. Parang sinasabi ni Kim na kahit walang salita, posibleng gumaan ulit ang puso, na darating ang panahon na hindi mo na kailangang magpanggap na okay dahil tunay ka ng okay. At sa huli, ang pinakamahalagang idagdag, ang ganitong klasing saya ay hindi kailangang ipaliwanag o patunayan. Hindi ito obligasyon ng kahit sinong tao, kahit artista pa, to isa publiko ang pinanggagalingan ng kaligayahan nila. Ang sapat na ebidensya ay kung paano silang ngumiti, kimilos at mabuhay araw-araw. Kaya kung may idadagdag man sa balitang ito yon. Ang saya ni Kim Chiu ngayon ay hindi lang panlabas. Ito ay tahimik, buo at mukhang pangmatagalan.